Watching for the third time, sa ikatlong pagkakataon, itong mga talata na ating pagninilay-nilayan muli. At ating nakita ng mga nakaraang linggo, yung mga dapat nating maging pagtugon patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, how we should honor Him by being faithful, pagiging matapat sa pakikipagpagal sa mga pagdurusa ng ating Panginoon at pagiging tapat sa pamamagitan ng pagsisikap nating siya'y maparangalan sa ating buhay bilang pagtugon sa kanyang kamatayan. We have tackled last week din yung tinatawag natin na mga implikasyon ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang persona. At ating natagpuan mula sa mga talata ring ito na ito ay kapahayagan ng kanyang humiliation o pagpapakababa at kasabay din sa kanyang muling pagkabuhay ang kapahayagan ng pagtataas sa kanya. Kahit alam natin na siya ay itinaas sa kanyang muling pagkabuhay, siya noon ay mataas na. That's why he had to be first humbled. Ang kanyang pagiging pagpapakababa ay nagsimula nung siya ay magkatawang tao. At ito ay talagang naging lubos na pagpapakababa nung siya ay nagdusa para sa mga makasalanang kagaya natin at nang siya sa kanyang kamatayan. Ang Diyos na walang kamatayan, nagkatawang tao upang makatikim ng kamatayan para sa atin. And then eventually, that death led to His burial. Ang napakataas na Diyos na nagkatawang tao ay eventually nakatikim din na maibaon sa lupa. At bagamat siya ay naibaon sa lupa in His humiliation, pero He was exalted then, sapagkat siya ay tunay na nagumpay sa kanyang misyong ipinarito, na kung sa ipinadala siya ng Ama, at siya ay sumang-ayon. Hindi siya nagkasala, kahit minsan, binitbit niya ang kasalanan ng mga taong magsisisi at sasampalataya sa kanya, kaya sa tinrato na tila siyang nagkasala ng ating mga pagkakasala sa kaparusahang dinanas niya para sa atin. At dahil napagtagumpayan niya lahat ng mga bagay na ito, sabi nga ng Philippians 2, ito ay ang kanyang pagsasagawa ng pagpapasakop hanggang sa kamatayan, maging ito'y kamatayan sa krus. He humbled Himself and submitted to the Father even unto death, and that is a death on the cross. And then He was exalted. Sabi rin ng parehas na talata in Philippians 2, siya ay itinaas, siya ay muling binuhay, bodily resurrection. At sa kanyang muling pagkabuhay, naroon yung tagumpay niya. Sa kanyang misyon, yun ay deklarasyon nun, naroon ang pagpapahayag kung sino siyang talaga, na siya ever since ay ang anak ng Diyos. Naroon yung tinatawag nating earned lordship niya. Siya ay Lord na noon, but He has another category of lordship, yung tinatawag nating earned lordship, na kung saan dahil napagtagumpayan niya ang lahat ng misyon na kung saan ipinadala siya ng Ama, He was declared, He was given the name above all names. At ang name na yon, that title is Lord. Curious. Sa English ay Lord Himself. At dahil roon, siya ay Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari. He was vindicated, He was exalted, but He had to be humbled first. At kailangan natin na tingnan yung mga bagay na yon sapagkat it attests to the character of Jesus Christ. Ito ay nagpapatunay sa mga mabubuting katangian at pagiging mapagbiyaya ng ating Haring Pastol. Makikita natin yung kanyang pagiging soberano sa kanyang biyaya, sapagkat kaya siya nagpakababa ay dahil siya'y malaya na nagpasya na siya ay magbibigay ng biyaya. His humility, His humiliation is already an act of grace. At nung siya'y muling nabuhay, o pwede natin sabihin muling binuhay, whichever term ang ating gamitin, both applies to Him, ay talagang natiyak ang biyaya ng kaligtasan na iyon. It still attests to the grace or fullness of grace ng ating Panginoong Hesukristo. And not only that, yung kanyang kataasan. Napakataas ng ating muling nabuhay na Haring Pastol. Na dapat tayo ay tunay na magpasalamat dahil tayo ay naligtas at tiniyak ito ng muli niyang pagkabuhay. Ngunit tayo hindi dapat magkaroon ng magalaking pagpapasakop, not just submission, but joyful submission, nang dahil sa ating muling nabuhay na Haring Pastol ay ang hari ng lahat ng hari, ang pinakamataas sa lahat. At walang kahit sino man ang maipapantay sa Kanya.
Ang nakaraan nga nating mensahe ay ang pangkatawang kamatayan at pagkabuhay ng ating Haring Pastol ay kapahayagan ng pagpapakababa at pagtataas sa Kanya. It's both a declaration of His humiliation and His exaltation. Kung nung nakaraang linggo, ang ating pinakapinagtuunan ng pansin was Christ's bodily death and resurrection as it relates to His person. Timing na timing din, in our Lord's Supper service today, ang ating paglalaanan naman ng pansin mula pa rin sa mga parehas sa talata is Christ's bodily death and resurrection as it relates to our salvation. Sasagutin natin yung tanong mula sa mga talata, paanong ang naging paglilibing, naging kamatay at paglilibing ng ating Panginoong Jesucristo, pati ang kanyang muling pagkabuhay, pangkatawan, kasi bodily. He bodily resurrected, He bodily died, He was bodily buried. How does it relate to our redemption sa ating kaligtasan? Kaya nga bagong lahat mula sa ating teksto, ito ang ating mensahe. Ang pangkatawang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Haring Pastol ay kapahayagan ng paghalili at pagtubos sa pinapastol. Ang pangkatawang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Haring Pastol ay kapahayagan ng paghalili at pagtubos sa pinapastol. So let's take this sermon from our text as a reminder of Christ's substitutionary atonement. Alam ko, several weeks ago we have tackled that. Pero there's nothing wrong with being reminded over and over again patungkol sa ginawang paghalili sa atin ng ating Haring Pastol. Kasi hindi natin may aalis yon na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakatikim ang ating Haring Pastol ng kamatayan at siya ay nagkaroon ng muling pagkabuhay ay dahil sa siya ay nagkatawang tao. At walang ibang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao nang dahil sa ang kanyang hinalilinan, sa kanyang pagtubos, ay walang iba kundi mga tao din. Tayo yon. Bagamat ginagawang biro ito ng iba, pero may katotohanan as an illustration to say na kung tayo ay, sabihin natin kung tayo ay baka, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang baka para tubusin ang mga makasalanan. Pero dahil tayo ay tao, nilikha sa imahe at wangis ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong mataas, ang ating Haring Pastol, ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao that's capable to die. Nagkatawang tao at nabuhay sa isang mundo na kung saan ay libong-libong taon na nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Diba, mayroon nga talagang advantage si Adam kasi kahit papano Adam was able to live a few hours. I'm not sure how long those hours were, na mabuhay sa isang sanlibutan na wala pang sumpa ng kasalanan until he fell. At kaya nagkaroon ng sumpa ng kasalanan sa buong sanlibutan when Adam fell. But when Jesus Christ came bilang tao, first day pa lang niya, ay siya ay nakaranas na. Kumbaga walang kahit isang segundo na kung saan sa kanyang pagkakatawang tao ay nakaranas siya ng isang sanlibutan na hindi pa nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. His very first second dito bilang nagkatawang taong Diyos ay nabuhay na kaagad siya sa isang mundo na nababalot ng sumpa ng kasalanan. Pero to tackle it further, dahil pinag-uusapan na rin natin ang kanyang pagkakatawang tao as it relates to His substitutionary atonement, yung kanyang paghaliling mapagtubos sa atin. At bilang tayo direktang nakatingin sa mga eksena ng kanyang pagkakalibing, kanyang kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay, tingnan natin yung dalawang bagay na ating mapupulot mula sa ating teksto para mas lalo pa nating ma-appreciate ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo at makatulong ng gusto sa atin bilang paghahanda sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan na paalala ng bagong tipan na kung saan ay pinapakitang muli sa atin through the text
and through the elements of the Lord's Supper, yung mga bagay na dinanas at mga bagay na pangako kasama ng karanasan ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang gawa ng pagtubos sa atin. Ito yung dalawang bagay na ating bibigyang pansin. Una, ang kamatayan ng Haring Pastol para sa mga nararapat na mamatay. Ang kamatayan ng Haring Pastol para sa mga nararapat na mamatay. At ang ikalawa, ang muling pagkabuhay ng Haring Pastol para sa mga di nararapat na mabuhay. Ang muling pagkabuhay ng Haring Pastol para sa mga di nararapat na mabuhay. Talakayin natin yung una. Ang kamatayan ng Haring Pastol para sa mga nararapat na mamatay. I would like to emphasize once again verses 44 to 46 ng ating teksto. We know the earnest attempt ni Joseph of Arimathea na i-honor talaga ang ating Haring Pastol, ang ating Panginoong Hesus, by claiming yung bangkay ng ating Panginoong Hesus mula kay Pilato at pinagkalooban itong si Joseph of Arimathea ng puso to give Christ a proper burial in honor of our Shepherd King. Pero yun ay patunay talaga na siya'y namatay. Hindi ito parang gawa-gawa lang o kathang-isip. Hindi siya namatay na kungwari lamang o namatay sa imahinasyon ng mga tao. Ngunit siya ay tunay na namatay. Hindi ko alam kung isinasagawa na yung mga otopsiya dati nung panahong ito nila Pilato o nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo nung siya naparito. But regardless, he was really proven dead during this time. Bagamat nagtaka si Pilato, ngunit ito'y pinatunayan ng senturyon na kasaksi mismo ng naging huling hininga ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nakabitin pa sa krus ng Kalbaryo. At makikita natin na nung pinatunayan ng senturyon in verse 44, kaagad na ipinagkaloob in verse 45 ni Pilato kay Jose of Arimathea ang bangkay. So that's the term itself. Patay na nga siya, verse 44. And then may bangkay na. And this is the very body of our Lord Jesus Christ. At ito'y inilibing ng marangal in verse 46. Isang libingan na hinukay sa isang bato at tinakluban at ginulungan ng isang malaki pang bato to secure the body of our Lord Jesus Christ. Ngayong tinitingnan natin itong mga nangyaring ito, o muli nating tinitingnan ang mga bagay na ito, at alam nating ito ay bilang pagpapahayag ng kababaang loob, pagpapakababa ng ating Haring Pastol. Anong meron para sa atin? Ano yung di nararapat na pakinabang na talagang lubusang ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa mga bagay na ito na kanyang natikman nung siya'y naparito sa sanlibutan na ito? Una sa lahat, paalala ito ng katapatan ng ating Haring Pastol na kung saan ay talagang tinupad niya lahat ng mga propesiya patungkol sa kanya bilang ang mga bagay na yon, bagamat tinatawag nating propesiya, pero higit sa lahat ng mga propesiyang ito ay mga pangako ng Diyos. Merong foreshadowing ng mga events na ito even years before Christ came. Sapagkat ang ating Panginoon ay isang matapat na Diyos na pag siya'y may ipinangako, ay kanya talagang tinutupad. At sa unang tingin, kapag binalikan natin ang pagpapahayag ng pangakong ito ng kamatay at paglilibing ng ating Haring Pastol, ay ito isang malagim na bagay. And rightly so. Malagim na bagay na ang napakataas na Diyos na nagkatawang tao ay tratuhin kung paano sa tinrato bago sa mamatay at ilibing. And knowing na wala ni isang kasalanan na nagawa ang ating Haring Pastol, hindi siya nararapat na siya ay makatikim ng kamatayan at sa man mismo ay saglit na matikman
ng lupang pinaglagyan sa kanya. In Isaiah 53:18-9, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Ulitin ko, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. At kagaya ng mga namamatay, siya'y inilibing, nakasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kabulaanan. Bagamat hindi nararapat na makatikim ng kamatayan, bagamat hindi nararapat na matikman siya kahit saglit lamang ng lupa, dahil kagaya na nabanggit natin noong nakaraan, wala naman talagang ibang namamatay at nililibing maliban sa mga makasalanan. Death always remains to be the consequence of sin. At ang ating Haring Pastol, bilang paalala, have always remained sinless. Kahit isang segundo, maging sa kanyang pag-iisip ay hindi siya nagkaroon ng makasalanang pag-iisip. Sa kanyang pananalita, maging sa kanyang mga naging pagkilos o paggawa. Pero dahil sa sala ng sangkatauhan, na mga magsisisi at sasampalataya na kabilang sa sangkatauhan, sabi ng Isaiah 53:8, siya ay pinatay. At siya'y inilibing na kasama ng masasama, bagamat siya'y walang kasalanan. Kahit na isa. Ang kamatayan sa madaling salita ng ating Panginoong Hesus ay ang kamatayan mo kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. At hindi nito sinasabi na hindi ka na makakatikim ng kamatayan. Pero ang nararapat na kamatayan para sa kagaya natin na mga makasalanan ay inako ng ating Panginoong Hesus nung siya ay namatay sa Kalbaryo at tuluyang inilibing matapos siyang malagutan ng hininga sa krus. Alam niyo ang kamatayan ng isang mananampalataya dito sa daigdig, kung tunay na nagsisisi at sumasampalataya sa ating Haring Pastol, ay bagamat makatikim tayo ng kamatayang iyon at tayo'y ibaon din sa lupa, ngunit hindi ito kagaya ng kamatayan ng walang Panginoong Hesukristo sa kanila. That word death would only be a season for those who are in Christ. Isang yugto lang yon. Isang maikling yugto kumpara sa magpakailanman. Kahit ilang dekada kang nakalibing, bago dumating ang ating Haring Pastol sa paghusto, lubhang napakaikli nun kumpara sa magpakailanman na magsisimula sa kanyang muling pagparito. Yung mga pagdurusa ating daraanan bago tayo humantong sa ating huling hantungan ay napakaikli kumpara sa magpakailanman nang dahil sa biyaya ng ating Haring Pastol na namatay at inilibing. Totoo, sabi sa Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. At dahil may ganito na pagtatakda ng kamatayan at ng pagharap sa paghukom sa harapan ng ating Haring Pastol, tandaan natin in Genesis 2:16-17 na ito'y nagsimula nung mahulog ang unang tao sa kasalanan. Nung pinagbilinan si Adam na huwag kakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. And when he fell, all of us did. Lahat tayo ay nahulog. At ang kasunduan sa tipang iyon ay kapag hindi siya sumunod, ay tiyak ang kamatayan. Isang kamatayang napakalagim. Kamatayang hindi lamang iisang beses maranasan, not only for a season, but for all eternity. That's the difference. Yun yung pinagkaiba ng kamatayan ng isang mananampalataya ni Kristo at ng hindi mananampalataya. Sa mananampalataya, death is only a season. But for the unbeliever, it is for eternity.
Ngunit kung ating titingnan mabuti, bagamat totoo na Romans 6:23 sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. And how was that secured? By the death of Jesus Christ. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, and this is revelation of His gracious love. Nang mamatay si Kristo para sa atin, nung tayo'y makasalanan pa, na yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Ang rason kung bakit namatay ang ating Panginoong Hesus ay dahil sa poot ng Diyos na kanyang kinuha at sinaid bilang tagahalili nating mga makasalanan. That's the beauty of incarnation. That's the beauty of substitution. And we may have mixed perspectives. Pag sinabi kong mixed perspective, mixed na pananaw. Dahil pwedeng isipin natin, totoo din naman na malagim na namatay at nalibing ang ating Panginoong Jesucristo. Pero at the same time, it remains to be one of the glorious things that occurred in history. Dahil sa pamamagitan noon, si Kristo nang may kagalakan na pumunta sa krus, nakatikim ng kamatayan at nailibing, natiyak ang pagpapawalang sala natin na mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Natiyak ang pagiging kabilang natin sa kawan. Sa kanyang kamatay at paglilibing, ito'y kabilang sa kanyang layunin na hanapin ang mga tupa ng Diyos. At lahat ay tipunin sa kawan ng ating Haring Pastol at hindi na muli nabitawan pa. Ikaw at ako ay napatawad sa ating mga kasalanan sa hukuman ng Diyos nang dahil sa kamatayan at paglilibing sa ating Panginoong Jesucristo. Because of His bodily death. Lahat ng mga bagay na yan ay natamo natin. Mga bagay na hindi natin kayang paghirapan o pagsumikapan man lamang, ngunit pinaghirapan at pinagsumikapan ng nagkatawang taong Haring Pastol natin. Ang kamatayang nakalaan dapat sa atin ay ang Haring Pastol natin ang lumasap. Siya ang sumaid. Siya ang tumanggap. At dahil sa mga bagay na ito, nais kong kausapin muna yung mga tao na kung saan ay marahil maraming beses na o makailang ulit na narinig ang mga kapahayagan na ito mula sa kasulatan na maaari ibinahagi sa o binabahagi sa inyo. Ng mga kapatid ko rin, sa akin yung mismo narinig o baka sa ibang tao, sa ibang mangangaral, ninyo narinig. Ang mga bagay na ito na nangyari sa kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo ay isang bagay na dapat tinutugon. At ang pangunahing pagtugon sa naging mapagbiyayang kababaan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan na nakatikim ng paglilibing din. Siya na walang kasalanan na kaya namatay at nilibing ay dahil sa kasalanan ng mga nilalang niya na kanyang nilikha sa kanyang imahe na naghimagsik laban sa kanya. Hindi lamang ito basta imbitasyon, ngunit utos ng ating ding Haring Pastol mismo. At ang utos na ito ay isang mapagbiyayang utos. Hindi ka parakalad ka rin, o kung anuman, ngunit isang mapagbiyayang utos na dapat pinagpapasakupan at tinutugon ng apermatibo.
At total, tayo rin ay nasa katapusan ng aklat ng Marcos that we have started June 2023. Pakatandaan natin na ang pinakaunang recorded na mga salita ng ating Haring Pastol sa ay ang mga salitang ito. Magsisi na kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Yan ang mapagbiyayang utos ng ating Haring Pastol. And now that we have come to the end of Mark, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ka tutugon ng apirmatibo sa utos na iyon, dahil namatay at nakatikim ng paglilibing ang ating Haring Pastol para sa mga makasalanang kagaya natin. Kaya natin binabanggit ito bilang mapagbiyayang utos sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi lamang sa utos na basta naiutos na lamang. Ngunit ito'y may kalakip na napakatinding pakinabang at ito'y walang hanggang pakinabang at ito ang pinakakailangan ng tao. If there's one necessity that all people need, that is God Himself. At dahil ang Diyos mismo ang pangunahin nating pangangailangan, the only way for us to have God, who is our greatest need, is to be forgiven of our sins. At ang tanging paraan upang tayo mapatawad ng napakabanal na Diyos ay kung merong sumalo ng kaparusahang tayo dapat ang tumanggap. At ito ang esensya, ang kahulugan ng naging kamatayan at paglilibing, ang pagpapakababa ng ating Haring Pastol. Just as the first words of Jesus Christ in Mark is repent and believe the gospel, gusto kong i-echo yon muli. Magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Itong Ebanghelyo kaharap natin. Kaharap natin. Sa kabila ng lagim at saklap ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo, it remains to be good news. Nananatili itong mabuting balita, dakilang balita, para sa mga walang pag-asang kagaya ko, kagaya nyo, dahil pare-parehas tayong makasalanan. At totoong sabi ni R.C. Sproul, Christ did go to hell. But not after the cross, but during the cross. He did not go to hell nung siya'y mamatay sa cross. Hindi yun. But during the cross, while He was there, that was our hell. Impyerno natin yon. Dumanas ng impyerno sa kamay ng mga makasalanan ang ating Panginoong Hesukristo upang ako at ikaw ay hindi na dumanas ng impyernong ito. Ginamit ng ating Panginoong Ama ang kamay ng mga makasalanan upang ipadanas ang impyernong tayo dapat ang narapat tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, upang tayo mga makasalanang magsisisit sa sampalataya sa Kanya ay hindi makaranas ng impyerno mula sa kamay mismo ng ating Diyos. At ito'y paalala rin para sa mga tupa ng Panginoon. As we have addressed the unbelievers today, we also have to address ourselves as sheep of the Lord Jesus Christ. Paalala ito sa atin kung gaano naging mabuti ang puso pa rin ng ating Haring Pastol sa atin sa kabila ng ating mga pagkakasala laban sa Kanya. Sa kabila ng ating paulit-ulit na pagbagsak. Sa kabila ng ating paulit-ulit na pagpapalit sa Kanya. Maraming bagay tayo na itinuring natin na halos kapantay niya na hindi naman dapat. O maaring itinuring natin ng higit sa Kanya nang hindi naman dapat.
Maraming pagkakataon na pinili natin ay ang ating kaluguran. Kahit ito'y salungat sa kaluguran ng ating Haring Pastol. Ngunit lahat ng mga bagay na yon, as we look into the burial, into the death and burial of our Lord Jesus Christ, have been paid in full, left in the grave. Nailed to the cross, left in the grave. Because the shepherd king died and was buried on your behalf. At mamaya lamang, sa pagdampot mo natin ng mga elemento ng banal na hapunan, yan nawa ang talagang maging laman ng ating puso't isipan. Yan ang maging selebrasyon natin. Yan ang ating maging pagdiriwang. Yan ang ating maging kagalakan, pag-alala. At nawa ang ating Panginoong Jesus, ang ating Haring Pastol, ay talagang lubos-lubos na tumanggap ng kalawalatian at karangalan at papuri. Na hindi lamang tayo dadampot ng karampot na fruit of the vine at karampot na tinapay na ating pagsasalusaluhan, but that means a lot. It represents the death of our Lord Jesus Christ for you. At lahat ng benepisyo na kalakip ng kanyang kamatayan at paglilibing. At habang sama-sama natin itong inaalala ngayon, aalalahanin sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan, at nawa ay patuloy nating alalahanin sa araw-araw. Ito ang magbibigay daan upang tayo ay magpatuloy sa pagiging kawangis niya. Habang tayo ay binibigyan ng Panginoon ng kada minuto na manatili sa libutan na ito. Tandaan mong nagdusa, namatay at ibinaon sa lupa ang Haring Pastol mo para sa iyong katubusan. Para bilhin ka. Pag-aari ka na noon, pinili ka pa rin ng kanyang buhay. Upang ang mga kasalanan mo'y tuluyang mapawi, mailayo sa iyo. Upang ang iyong kasalanan ay hindi naparusahan ng Diyos sa iyo. Upang ikaw ay wala nang maging paghatol, pagharap mo sa hukuman ng Diyos. At hindi lamang yon, upang ikaw na dating kaaway ay maging kabilang sa mga anak ng ating Panginoong Diyos. So para matawag na kabilang sa anak ng Diyos ay napakalaking bagay na hindi maiyahambing sa kahit na ano. It is the death of Christ that accomplished that. It was His death that accomplished that. Pero dahil hindi siya nanatiling buhay, patay, tingnan natin ang muling pagkabuhay ng Haring Pastor para sa mga di nararapat na mabuhay. Nung kinaumagahan, araw ng linggo, the day after the Sabbath, ang mga kababaihan, sina Maria Magdalena, Maria ang ina ni Santiago, at si Salome, so huwag tayo maging mapamahin dito, baka mamaya ay nagkaanak kayo ng babae, Maria ay pangalan niya dahil kasi puro sila Maria. Hindi na tinuturo ng text, although wala nang masama. Diba? Pero they came very early in the morning, talagang sila gumayak, naghanda, bumili ng pabango, at alam natin na napakamahal ng pabango noong panahon nila. Bagamat wala pa yung mga Chanel dati, pero mahal na talaga ang pabango noong mga panahon nila. And they did that, sila gumayak upang talagang i-honor patuloy ang ating Panginoon. Nais silang pahiran ang bangkay ng ating Panginoong Jesucristo. Meron silang pinoproblema sapagkat napakalaki ng bato na nakaharang doon, sila mga puro babae. Ang kinababalisahan nila, sino ang papagulong ng bato para sa atin mula sa pasukan ng libingan? Pero pagdating nila doon, yung lubhang napakalaking bato,
ay naigulong na. Ngayon, hindi ko na masyadong tatalakayin yung mga argumento dito kung sino ang naggulong ng bato. Sabi ng iba, it's the Lord Jesus Christ Himself. Sabi ng iba, itong anghel. Ako hindi ko alam, honestly. Pero I'll stick to what's certain. Kaysa tayo magtalo-talo sa hindi natin sigurado, ang sigurado natin ay nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya wala yung batong yun doon. Siya man ang nagpagulong noon o yung anghel man, ang sinasabi ng bukas na libingan ng ating Panginoong Hesukristo ay buhay siya. Hindi siya tuluyang nilamon ng lupa. Nakita nitong mga babaeng ito ang isang binata na nakabihis ng isang damit na maputi. Nakaupo sa gawing kanan at sila ay nagtaka. At nandun na yung deklarasyon ng tagumpay ng ating Panginoon. Hindi lamang basta tagumpay, pero tagumpay para sa mga makasalanang magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Again, what's the primary consequence of sin? Death. And what happened sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, not only did He conquer sin, but He also conquered death. At dahil bewildered, confused, itong mga unang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ang unang paalala nitong anghel sa kanila ay huwag kayong magtaka. Huwag kayong magtaka. Bakit kaya? Sapagkat hindi nagkulang ang ating Panginoong Hesukristo nung kasama niya sila. Iba sabi nga itong mga babaeng ito sa Galilea pa lamang. Ibig sabihin, in the early days of the ministry of the Lord Jesus Christ, kasama na niya. At noon pa lamang, hindi na nagkulang ang ating Panginoong Hesukristo na paulit-ulit niyang ipaalala sa kanyang mga alagad. Siya ay mamamatay. Siya ay pahihirapan sa kamay ng mga pinuno at ng mga matatanda sa Israel. Ngunit siya, matapos ipako sa krus, ay muling mabubuhay. Huwag kayong magtaka. At maging tayo ay hindi dapat magtaka. Alam niyo, isa sa mga pinaka-inaatake na doktrina na napakahalaga sa kasulatan ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Napakadaming mga tao. At itong mga to ay kilalang mga eksperto, higit na matatalino kaysa sa atin, na inilalaan ang kanilang buhay to disprove the resurrection of Jesus Christ. Ngunit anuman ang sabihin ng mga taong ito, gaano man sila higit na matatalino kaysa sa atin, hindi nito binabago ang katotohanan na even in the midst of their great disbelief, and they may present so many evidence against the resurrection, it doesn't change the fact that Christ rose again from the dead. Buhay siyang talaga. Huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus sa taga-Nazaret na ipinako sa krus. So laging mayroon pa rin paalala ng pagpapako sa krus, no? Bakit kaya? Dahil sa buong kasaysayan, wala pang naimbento na parusa laban sa isang kriminal na mas lulubha sa kamatayan sa krus. Sabi nga ng mga mangangaral kagaya ni Shailene, sa dinami-rami ng panahon na kung saan ay nagdesisyon ng Panginoong Diyos na ipadala ang kanyang anak sa pagkakatawang tao dito sa daigdig, it is not a coincidence na ang ating Panginoong Hesukristo ay pinadala sa daigdig na kung saan ang pinakabrutal na paraan ng pagpatay sa isang kriminal ay naimbento. Diba, bakit nga naman hindi siya pinadala sa panahon na kung saan ay ang pagpatay sa mga kriminal is through lethal injection? But it had to be the cross. Dahil pag tingnan natin kung gaano kabrutal ang naging kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ipinapakita lamang nun
kung gaano kabanal lang ang Diyos at kung gaano siya namumuhi sa kasalanan ng tao. Ngunit kasabay din ito ay ang pagpapakita sa kabila ng kanyang pagkamuhi sa kasalanan ng dahil sa sinapit sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, ganoon din o higit pa ang lalim ng kanyang biyaya sa mga hinirang niya na makasalanan. Ipinako siya sa krus, isang malagim na kamatayan, ngunit siya'y muling binuhay. Wala siya rito. Inabandona niya yung libingan niya. Iniwan niya. Hindi siya kayang lamunin ng lupa. Hindi siya kayang gapiin ng kamatayan at kasalanan. At ang sabi sa kanila ng anghel, tingnan niyo ang dakong pinaglalagyan nila sa kanya. Bakit? Sapagkat wala na siya doon. Dahil wala na siya doon. Pero ating tatalakayang mabuti, napakadaming pakinabang ng mga tupa sa kawan ng Panginoong Hesukristo na tiniyak ng muling pagkabuhay niya. Una na riyan ay yung tinatawag natin na pagbibigay buhay, in English, regeneration. Sabi sa Ephesians 2:4-7, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. That's regeneration. Pag pinag-usapan natin ang salitang biyaya, tandaan natin kalakip nito yung kawalang kapasidad natin at kawalang karapatan natin. Binanggit on the same breath, yung salitang awa, ito yung pagtugon ng Diyos sa ating kawalang kapasidad at yung salitang biyaya. Dahil hindi tayo nararapat. Dahil sa Ephesians 2:3, sinabi doon na tayo mga anak ng kapuotan. We are children of wrath. Kaya nung pumasok yung verse 4 ng Ephesians 2, may salitang ngunit. To quote James in James 2:13, His mercy triumphs over judgment. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa. Doon makikita ang kasunod nito ay ipapakita yung kawalan nating kapasidad. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nung tayo'y mga patay pa. Kailangan nating tandaan, lahat ng isinisilang sa mundo ay makasalanan at bawat makasalanan na isinisilang, bagamat buhay pisikal, ay patay ang espiritu. At dahil doon, wala tayong kapasidad na lumapit sa Panginoon sa ating sariling kakayahan. Walang ni tayong kakayahan na makita ang Diyos, ang kaharian ng Diyos, tingnan ng salita niya sa paraang makukuha natin yung nais na ipakahulugan ng Diyos sa bawat talata ng kanyang kasulatan. Wala tayong kapasidad mahalin ng Diyos o isipin ng Diyos. Sabi nga sa Psalm, there is no God in our thinking. Dahil tayo ay patay sa kasalanan, patay sa pagsuway. Ngunit maging nung tayo mga patay pa, tayo ay binuhay kay Kristo. Dahil may awa na tumugon sa ating kawalang kapasidad, biglang sumunod yung salitang biyaya dahil hindi karapat-dapat. Anong sabi doon? Ano daw yon? Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ephesians 2:5. At tayo muling binuhay na kasama niya, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ano daw? Binuhay, muling binuhay kasama niya. Muli ba tayong bubuhayin? Totoo. Pero totoo rin na ngayon ibuhay ka na kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo Jesus. Dahil isa lamang ang dahilan kung ba't ka nakapagsisi at
nakapagsampalataya sa Kanya, ito'y dahil muli kang binuhay na kasama niya. At sa pamamagitan ng paglalapat ng banal na Espiritu, dahil ito'y tiniyak ng kamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan tayo ng kapasidad ng Diyos na makita si Kristo base sa kung sino siyang talaga. Upang tingnan natin mula sa Kanya ang pinakamahalaga niyang ginampanan. At yun ay ang katubusan ng mga makasalanan. Na tiniyak ng Kanyang kamatayan at ng Kanyang muling pagkabuhay. Ito'y pagpapatunay ng di masukat na kayamanan ng biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng muli niyang nabuhay na anak, si Kristo Jesus. Pangalawa ay pagpapawalang sala. Tiyak ikaw ay napatawad, tiyak na ikaw ay pinawalang sala sa hukuman ng Diyos dahil muling nabuhay ang ating Haring Pastor. In Romans 4:25, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. The very resurrection of Christ is what guaranteed our justification. Kaya nga sabi ni Pablo in 1 Corinthians 15:17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, tayo'y nananatili pa sa ating mga kasalanan at walang katuturan ang ating pananampalataya. That's why he spoke those words. Kasi malibang tayo'y napawalang sala, tayo ay nasa atin pa rin mga kasalanan at kung walang tunay na muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nananatili pa rin dito. Ngunit salamat sa Panginoon sa Kanyang biyaya, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, na bagamat siya binuhay ng Ama, binuhay ng Banal na Espiritu, ngunit sa pagkasoberano ng ating Haring Pastor, sinabi niya, mayroon akong kapasidad at kalayaang ibigay ang buhay ko at anytime, mayroon din akong kapasidad at kalayaan to take it up again. Na muling mabuhay. Upang tayo hindi na manatili pa sa ating mga kasalanan, upang tayo hindi na hatulan pa, upang hindi na ibilang ng Diyos sa atin ang ating mga kasalanan. Totoo ang pagpapawalang sala mo, totoong buhay ka na ngayon kahit muli kang bubuhayin matapos kang mamatay nang dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ano pa? Yung pakikipagkasundo. Hindi ka lang pinawalang sala, ngunit ang iyong nasirang relasyon sa ating Diyos ay muling ibinalik. Ito pa, hindi lang binalik, but better than ever. Ito yung kalimitang hindi natin nakikita pagdating sa pakikipagkasundo. Ang pakikipagkasundo, hindi lamang pagbabalikan ng nasirang relasyon, ngunit ito'y nagpapatuloy saan? Sa pagpapalakas at pagpapalago, pagpapatibay ng relasyong nasira. O sa ng relasyong ibinalik. Di ba mayroon tayong kasabihan, dahil totoo din naman ito, na kapag kami misunderstanding at ito ay nagkaroon ng pakikipagkasundo, mas lalo daw ano yung kasunod? Tumitibay ang pagsasama o relasyon. And that is true with the restoration and reconciliation na sinicure ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. In Romans 5:10, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Ano ang prerequisite ng reconciliation? Enmity. Kaaway muna tayo ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Isa sa mga bagay na kailangan nating tandaan in light of the resurrection of Christ is reconciliation. Bakit? We still have a tendency for self-righteousness. In what way? I have made a mess of my life. I'll fix it first. Instead na, lalapit agad ako sa Diyos. Dahil ako'y pinagkasundo niya sa Kanya, inilapit ako ng kamatayan at muling pagkabuhay ng aking Haring Pastor. At sa panahong tayo ay nagkakaroon ng mga failures in our walk of faith, you have that as your security, not as a license
Pero alam mong may Diyos kang malalapitan. May Ama ka na malalapitan. Dahil pinapagkasundo ka ni Kristo sa Kanya. Sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Marami ring pagkakataon na kung saan ay talagang madidelight natin ang pakikisama ng Diyos. Sapagkat kasama yun sa mga tiniyak ng muling pagkabuhay ng ating Haring Pastor. Ang pakikisama ng Diyos. Because we have been reconciled with Him. Ano pa? Isa pang biyaya na kung saan ay itiniyak sa atin na muling pagkabuhay ng ating Haring Pastor ay ang biyaya ng pagpapanatili. Eternal security. Safekeeping. Tingnan yung verse 7 natin. Upon the declaration of the resurrection of Christ, the very first thing na sinabi sa mga babaeng ito, and there's a mention of Peter, mahalaga si Peter dito. Hindi dahil sa sobrang special niya, pero it leads to what Christ's resurrection points to. In verse 7, sabi, subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Kung babalikan natin yung mga eksena, at Lord Supper din nangyari yon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lahat kayo tatalikod sa akin. Anong sabi nila Peter? Hindi yan mangyayari. Anong sunod na sabi ng Panginoong Jesucristo? Mauna ako sa inyo sa Galilea. These very words. At nandito yung mga alagad at si Pedro na kung saan ay nagmalaki noon sa Panginoong Hesus nung upon declaration, tatalikod kayong lahat. Hahampasin ng pastol, magsisikalat ang tupa, quoting the Old Testament. So sila na mga nagmalaki, hindi kami tatalikod. Lahat sila nagtalikuran. Nung magkaalanganan na, nung dinadakip na ating Panginoong Jesucristo. And Peter even went to the point of denying Christ 3 times. Pero nasabi, mauna ako sa inyo sa Galilea after niyang muling mabuhay. Sapagkat doon nagpunta mga alagad sa pangunguna ni Pedro, tara mangisda tayo. And then that is when he was restored. Bakit? Dahil pinapatunayan din ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na iingatan niya bawat isa niyang tupa sa kawan. Sabi nga niya, di ba? Lahat ng ibinigay sa akin ng Amay lalapit sa akin at ni isa wala kong itataboy. Anong kasunod nun? At muli ko silang bubuhayin sa huling araw. I shall raise them up at the last day. Kaya kung ating isiping mabuti, ating pagninilay-nilayan, isa lamang dahilan kung bakit ikaw ay mananatili sa pananampalataya, hindi dahil ikaw ay mahusay o malakas o matindi ang iyong pagsusumikap, pero dahil biyaya ito na resulta ng muling pagkabuhay at tiniyak ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa siya'y buhay, mayroon siyang kapasidad sa lahat ng panahon at pagkakataon na ingatan ng mga kanya. Kung siya ay patay na natiling patay, hindi niya tayo maiingatan. Hindi niya tayo mapapanatili, pero dahil siya ay buhay, tayo ay kanyang naaalagaan, tayo ay kanyang hinahanap. Pag tayo kung nasa saang naliligaw ng landas, ang ganda nga ng tungkod ng mga pastol. Diba na yung tungkod ng pastol? Mahaba, tas may pagganon. Bakit? Pag may tupa na ay, lumilisan landas to, hihilahin lang niya gano'n, no? Pero gentle yung paghila na yon. Kasi kung titingnan mo yung structure, natutuwa ako dun sa structure yung shepherd's staff. It is made in such a way na pagka humila siya ng tupa, ang paghila pa rin ay gentle. Kaya ang sarap tawagin ng Panginoong Jesucristong Haring Pastol. Nabanggit ko na ito noon, babanggitin ko ulit.
Dahil kasabay ng kanyang pamumuno at pamamahala bilang hari na kung saan tayo dapat ay magpasakop sa kanya, it also attests to na siya ay haring nangangalaga, nag-iingat, nagpapastol, at hindi niya hinahayaan na tuluyang mahulog at mawala. Bagamat tayo ay mayroong mga nagiging pagkakahulog, pagkakasala, may mga pansamantalang mga pagtalikod, and we don't endorse those, but we face the reality that it could happen to a true believer. Pero kaya lamang siya mapapanumbalik, kaya lamang siya mananatili, ay dahil siya ay inaalagaan ng haring pastol na buhay. Dahil siya ay buhay. Meron tayong katiyakan na hahantong tayo hanggang sa kahustuhan ng dahil sa buhay ang ating haring pastol. At yun yung huli. Isa sa mga magagandang biyaya sa atin ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay mabubuhay muli sa paghuhusto. At sa paghuhusto, sa panahon paghuhusto, hindi lamang tayo basta mabubuhay muli, ngunit huhustuhin din yung ating pakikisama sa Diyos. So kung ngayon ay may patikim na, but it will be physical too. There will come a time that we shall not only live by faith, but we will also live by sight. 1 Thessalonians 4:14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. You and I have the hope of resurrection if you are repentant and you are believing in Christ because Christ died and He rose again. Yung mga naranasan natin ngayon, mga sakit, mga pasakit, mga pagluha, mga pagkakasala, oras na tayo ay humantong sa ating kamatayan na kung saan ay maiiwan muna sa lupa ang ating mga katawang lupa, pagdating ng kahustuhan ay wala na ang mga bagay na yon. Pagdating sa muling pagkabuhay ay wala na ang mga bagay na yon. Sabi nga ng mga theologian, there is no disease that the resurrection cannot cure. There is no sadness that the resurrection cannot abolish. Muli kang mabubuhay sa araw ng paghuhusto. At isa pa, na lagi natin binabasa pag may Lord's Supper, kasama sa ginugunita tuwing Lord's Supper ay muling babalik ang ating haring pastor. May pangako ng muli niyang pagbabalik. Kaya nga ngayon na tayo ay magdaraos na ng ating banal na hapunan. Isama mo itong mga bagay na ito, itong ating tinalakay ng mga pagpapala na ating natanggap ng dahil sa huling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong pag-alala at paggunita. Inawa ang paandarin mo aktibo sa iyong puso't isipan. Yan ang ikagalak mo. Yan ang iyong ikapayapa. At kung ikaw hindi pa sumasampalataya, yan ang tanging mong pag-asa. Na ang namatay na Hesukristo ay muling nabuhay. At ang buhay na Panginoon, o muling nabuhay na Panginoon, ay patuloy na nag-uutos sa iyo ng mapagbiyaya. Na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. At sumumpalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo, sa kung sino siya, at kung anong Kanyang tinapos na gawa. Kanyang muling pagkabuhay, deklarasyon ng Kanyang pagtapos sa Kanyang gawain. Natapos na talaga ang lahat ng mga misyon na Kanyang ginampanan sa daigdig. At ngayon siya ay nasa langit bilang hari, bilang pari din, ay hindi tumitigil manalangin para sa mga hinirang ng Diyos. At kung ikaw ay sasampalataya at magsisisi ng iyong kasalanan, kasama ka sa mga taong ipinapanalangin ng ating haring pastol, na siya ring ating pari na pastor sa kanyang trono sa kalangitan. I'll read to you yung aking nagiging paborito ng passage dahil ito naman talagang essence ng banal na hapunan. Alalahanin mo si Hesukristo
na muling binuhay mula sa mga patay. Mula sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo. Sana ang mga bagay na ating pinagnilay-nilayan ngayon ay sapat na upang tunay mong alalahanin ng iyong haring pastor at magpatuloy pa bilang tayo magiging kabahagi sa banal na hapunan na hindi naman talagang ating inaalala. Alalahanin mong sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay idinirekta niya sa iyong direksyon ang kanyang biyaya. At pagpahanggang ngayon ay ang biyayang iyon ay kanya pa ring nilulubos. Out of the fullness of Christ, we have all received grace upon grace. Sana mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo ay manalangin bilang paghahanda rin sa pakikibahagi sa banal na hapunan. So let's pray. Aming dakilang Diyos at aming Ama sa langit, maraming salamat po sa mga bagay na ito na ipinaalala mo sa amin. Mga bagay na dapat namin laging alalahanin at ipagpasalamat at ipagpuri sa iyo. Yung kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo, yung kanyang paglilibing, at yung kanyang muling pagkabuhay. Bilang kanyang paghalili at pagtubos sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay magandang balita. Tunay nga, Panginoon, ang mga bagay na ito ang tanging pangangailangan ng lahat ng mga makasalanan. Papasalamat po kami dahil sa loob po ng halos dadalawang taon, Panginoon, ay sinamahan mo kami't ginabayan sa aming pagtingin sa kasaysayan ng ministeryo ng aming dakilang haring pastor ayon sa anggulo ng aklat ng Marcos. You have sustained us every sermon, every text, every sentences, every phrase. At alam po namin na marami pa kaming dapat makuha at dapat namin balikan ang mga talata sa aklat ng Marcos. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng pagpapaalala, sa biyaya ng buhay mong salita. Amin pong hinihiling na sana kumilos ang banal na Espiritu upang pag-umapawin sa bunga ang aming buhay mula po sa binhi ng mga salita sa aklat ng Marcos na amin pong pinagsalusaluhan Sunday after Sunday. At gabayan po kami, Panginoon, sa aming pagdiriwang ng banal na hapunan na hari nawa ay malugod ka sa aming pagdiriwang nito, na alalahanin namin si Kristo Jesus na namatay at muling nabuhay, ang katuparan ng iyong pangako at katapatan ayon sa ebanghelyo ng kasulatan. Maraming pong salamat. Kami po, Panginoon, ihanda mo para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan at biyaya. Sa pangalan po ng aming haring pastor, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo po ay magkaroon ng ating personal na pananalangin